sinasabi natin kanina, yung iRice, ito pa ay hango doon sa ating dating tinatawag na iron fortified rice. Ito ay bigas ng National Food Authority na tinatawag natin na pinortify o nilagyan po natin ng additional micronutrient na iron. Kaya makikita natin, ang NFA ay may tinatawag na iRice. Yan po ang tinatawag natin na iron fortified rice. Dinagdagan po ng yung micronutrient na iron. So ano na pong kaibahan niya ngayon dun sa ordinary rice in terms of maliban sa dagdag na iron? Yung presyo po, may iba ba? At tayo mga Pilipino kasi, ma'am, yung gusto natin maputi palagi. Binibenta naman ng NFA yung mapuputi. Commercial mapuputi din yan. Ang kaibahan yan, pag tinawag na natin na iron fortified rice, merong tinatawag na dinagdag natin na iron micronutrient. Yung nung una kasi, sinasabi natin, gilingin ang ating palay para pumuti. Wala namang sustansya. Kaya binabalik natin, kahit mahal, abot kaya naman ng ating mga kababayan, dinagdagan natin ngayon ng micronutrients na iron para nang sa ganun matugunan yung ating tinatawag na iron deficiency anemia na yan po ang magiging available sa bigas na dinidistribute ng NFA. Yung ordinary rice, wala po yung micronutrients. Yung tinatawag na iRice o iron fortified rice, yan po may iron. So kumbaga ay mas masustansya na siya ngayon. Masustansya siya ngayon sa dahil ordinary. Ang makikita nga natin yung mga dilaw-dilaw na yan na bigas doon sa ating binibili sa NFA na iRice, yan po ay nagre-represent ng iron. Pero nakikita natin minsan pag sinaing natin, magtataka tayo, nagiging off-white siya. Yan po ay at least sigurado tayo, indicator po yan the presence of iron doon sa ating bigas na binili na iron. Ibig sabihin, umano na siya, humalo na siya ng maayos doon sa ating kanin. Humalo na siya at pwede na nating konsumo. Pero ano naman po ang pagkakaiba doon sa lasa? Yung lasa, wala pong pinagkakaiba yan. Walang pinagkakaiba. Kung anong kinakain natin na ordinary rice, ganun din ang lasa ng iron fortified rice. So, ibig sabihin po, kailangan makinig na maigi at ma-appreciate ng maigi ng ating mga tagapakinig na pagka sila ay nandyan sa tindahan na sa bilihan ng bigas, ay piliin nila yung iRice dahil yun yung may dagdag sustansya. Tama po yun. Piliin nila, sabihin nila na pwede bang bumili ng iron fortified rice, pero huwag nilang piliin yung dilaw doon sa iron fortified rice. Huwag nilang tanggalin. Huwag tanggalin kasi yun po ang nag-represent ng iron nutrients natin na kailangan naman ng ating katawan. In fact, yun yung kailangan nilang hanapin. Dapat. Dapat dahil kung wala nun, hindi yun iRice. Hindi iRice. At pag sinaing nila at hindi mag-off-white, walang iron yun. Okay. So, Mr. Rex, saan naman po maaring bumili ng iRice? Ang iRice po natin ay maging available ito at yung iba naman doon sa mga selected natin ng mga retailers. Kasi meron na tayong retailers nationwide, mga 22,000 po yan, ma'am. 22,000. Bawat barangay po ba meron yan o hindi? Gusto nga sana namin, i-accredit namin yung ating barangay nutrition scholars. Ginagawa na natin ng paraan ngayon kung paano ma-accredit yan para at least nasa front line sila sa nutrisyon. Alam niyo po, Mr. Rex, maiba ako ng madagdag ko lang. Yung ating pong kasing mga barangay nutrition scholars ay ino-organisa na rin namin. Siguro, hindi naman necessarily dun sa individual BNS, pero dun sa kanilang asosasyon. Ano po? Mas maganda po yan kung organisasyon po ang ating i-accredit. Sige po, hayaan niyo pag-usapan natin yan at napakaganda po yan na siguro panimulan natin sa Davao. Sige po. Kasi pupunta po ako sa Davao kasi meron sila ng Regional Congress ng BNS. Ay first ever po yun. So i-aano ko yun, i-announce ko sa kanila para yung local NFA ay makipag-usap na sa kanila. Bibigyan po namin ng authority yung aming mga field offices na kung saan po nag-organisa na po yung ating barangay nutrition scholar, i-accredit nila para magiging outlet ng ating iron fortified. Ay, very good. Naku, ganda nyo Magandang yan, pamasko sa mga BNS yan. Siyempre, kasi magkakaroon sila ng livelihood at makikita pa na talagang yung importansya ng kanilang pagiging BNS ay madadagdagan pa with the decision ng NFA na gawin silang accredited retailer. Ano po? Okay. Gawin po natin yan, ma'am. Sige po. Sandali lang po, Mr. Rex, kasi puputulin po muna natin ang ating kwentuhan sandali. Huwag kayong bibitiwan na po at yun ang ating mga nakikinig, mga kanutrisyon, huwag din po kayong bibitiw para sa inyong dagdag kaalaman. Magbabalik po lang sandali ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation.
Alam niyo ba na maraming Pilipino ang may goiter at iodine deficiency disorders o IDD dahil sa kakulangan sa iodine? Ilan pang masamang epekto ng IDD ay pagiging retarded ng pag-iisip at physical na anyo, madaling makunan ng mga buntis o naisisilang ng patay na sanggol. Ugaliing gumamit ng iodized salt sa pagkain at pagluluto para maging malusog ang pangangatawan at pag-iisip at upang maiwasan ang mga sakit dulot ng kakulangan nito. Gayunpaman, iwasan ang madalas sa pagkain ng mga maaalat dahil ito'y nakakapagpataas ng presyon ng dugo at mga karamdaman sa puso at bato. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin ang Department Manager ng Public Affairs Department ng National Food Authority or NFA, si Mr. Rex Estuperez. At ang isunod na po natin yung ating talakayan, Mr. Rex. Opo. Madami na po ba sa ating mga kababayan yung nakatikim at nagsabi na tatangkilik sila sa iRice? Saan na po natin ito na-introduce, Mr. Rex? I-launch natin yan noon. No? Kasi yung alam mo naman, pag may introduce tayo na may ibang kulay, mukhang hindi maganda, hindi acceptable sa ating mga kababayan. Hindi kaagad nila na-appreciate. Opo, ang ginawa po natin at nakipagtulungan sa inyong tanggapan po, nag-relaunch tayo noong March 15 at yun tuloy-tuloy po ang ating ginagawang advocacy sa ngayon at tayo po naman napakaswerte at nakuha nating partner, yung UNICEF, at tuloy-tuloy rin aming ginagawa. Kung ang UNICEF po naman ay nag-fund lang po doon sa mga selected regions, ang ginawa po namin sa National Food Authority, then ito po nag-trigger at gagawin po natin nationwide yung ating advocacy. So nakikita po namin yung base doon sa aming datos na sales, tumataas po yung ating sales ng ating iron fortified rice at hindi tayo tumitigil po yan. Alam namin na malatin at opisina po ninyo ay patuloy po ang ating advocacy sa iron fortified rice sa pagkonsumo ng iRice. So yan po, sa ngayon nakikita namin na tumataas po yung tumatangkilik ng ating iron fortified rice. Actually, Mr. Rex, ito po, meron kaming several interested parties to buy for their own lang, para lang sa kanilang konsumo. Pero nahirapan kaming mag-source dito sa mismong FTI. Parang wala ng iRice dito sa bandang Taguig. Ang maganda po niyan, ma'am, dito na siguro sa amin. Tayo naman ang nag-uusap. So para at least masabihan namin kung saan po ma-access ka agad. No? Okay. Mahirap kasi kung sabihin natin, baka mamaya sasabihin nila na kasi po hindi pwede makabili ng ganito karami. Hindi po. Lalo na ang dapat nating pabayaan natin kung bumili sila ng marami, the more na mas matuwa tayo dahil maraming magkukonsumo po. Tama. Matanong ko lang po, yung bang halimbawa ako, gusto kong bumili ng isang sako. Kumusta po yung niya? Hindi ba yan mapapani, sir? Hindi po. Hindi tulad ito ng tinatawag natin na ibang klase ng bigas na nagra-rancid. Pero ito namang iron fortified rice, yung premix natin, yung pinapanghalo natin na iron doon sa ating bigas, ay maganda naman ang quality na hindi kaagad siya nasisira. So yan po ay patunay na ang ating pag-imbak, kahit sabihin na natin, kami naman ay nag-iimbak kami ng premix kung kailangan, saka naman namin inahalo yung ating iron sa bigas. So wala po silang ikakabahala na masisira dahil kami po ay nakipag-ugnayan din sa inyo, sa FNRI, para na sa makita natin ang quality ng bigas na ilalabas natin sa ating mga bodega. Tama po yan. Meron po ba mga planong NFA na matiyak na mas marami pa sa ating mga kababayan ang makabili? Kagaya halimbawa po ng ating mga mismong pamahalaan, ahensya ng pamahalaan o yung mga institutions na minamanage o niraran ng pamahalaan, gumamit na rin ng iron fortified rice. Meron po bang mga plano kayo dyan, halimbawa pakikipag-ugnayan sa Department of Health, halimbawa? Sa pagtulungan po sa inyo sa Department of Health at saka sa FNRI, yung ating pong mga opisina, pamahalaan, tulad po ng hawak natin, yung hospital. Yung mga ospital, yung Bureau preso. of Jail Management. Tama. Yung ating pong mga opisina na may mga rights allowances. Yan po hinikayat namin. Meron tayong executive order dati na kung pwede nating i-enforce ulit yan,
na yung i-require natin lahat po ng mga pamahalaan na yan na may rice allowance at gumagamit ng bigas, i-fortify na natin ang iron. Oo, Tapos tama. pangalawa po, ang itong sinasabi natin na advocacy natin, hindi lang po dito sa pamahalaan na gumagamit ng bigas o may mga rice allowances, kundi sa ngayon, ma'am, tulad nung sa ating pagkipagtalastasan, patuloy din kami sa pagkipagtulungan din ng NNC doon sa inyong mga field offices Opo, na yung kinukuha natin yung commitment ng mga local government units correct. na sana po ay sumuporta sila at kung Oo. hindi man, sasabihin naman nila na pwede ba sa ating mga palengke ngayon, i-fortify na lang ating bigas. Oo. Commercial man yan o NFA, dapat ma-fortify na natin dahil naman yung productivity natin bumababa pag yung mga nananamla yung ating Oo mga nga, kababayan. parang raw 4 pati yung mga bata, di po ba? Opo, parang Oo. mga Section 8 na eh. Oh, ay, Section 8 pa ba? Opo. Oo, pero nagtatawa, nagbibiruan tayo, Mr. Rex, pero sa totoo lang, napaka-importante talaga ng iron sa ating diet. Kaya napaka-importante yung role na ginagawa ng National Food Authority dahil talagang malaking tulong. At mga kaibigan, alam niyo po ba, ito ang talagang kailangan nating ipagyabang, Mr. Rex, kasi 'di ba every 5 years nagse-survey ang nagkakaroon tayo ng National Nutrition Survey. Opo. At ito nga po ay ginagawa ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. At Opo. yung pagtatasa sa sitwasyon ng iron deficiency anemia, isa sa pinaka-importante at malawak na problema natin sa nutrition sa bansa at sa buong mundo ay every 5 years lang na didetermine kasi mahirap pong kunan ng dugo yung mga tao at i-analyze yung dugo at tingnan kung mababa ang iron sa content ng dugo. Opo. Ngayon, nito pong huling National Nutrition Survey, nakita natin na napakalaki ng ibinaba ng prevalence ng iron deficiency anemia sa lahat po ng grupo na mga halimbawa yung ating mga infants, yung ating mga kabataan, mapwera lang po yung buntis. Opo. Medyo mataas pa rin yung level ng buntis, anemia sa mga buntis, pero bumaba na rin po sila. Dito nga sa mga sanggol ay halos 10%. Opo. At wala naman po tayo ng ibang nakikita na major na programa sa iron anemia reduction, kundi yung ating pagbibigay noon ng iron fortified rice sa lahat ng eskwelahan sa bansa. Opo. Oo, kaya napakaganda po. Sana talagang iba-iba sa mga iba pang mga venue o sa mga iba pang mga outlets ay maging available din ang NFA, bilhin din ng ating mga kababayan ang iRice o iron fortified rice para sa, sabi nyo nga, productivity at sa ating mental alertness at saka sa growth ng ating mga bata. Pero kung ang findings po, ma'am, na tumaas yung iron na o di bumaba yung ating iron deficiency anemia. Bumaba po ang iron deficiency anemia. Tama po, pero hindi dapat tayo tumitigil. No? Oo. Tumigil tayo, sabi nga namin. Tama. Yung advocacy natin, dapat hindi lang doon dahil bumaba yung iron deficiency Oo. anemia. Ang ibig ko lang pong sabihin, bumaba siya dahil sa iron fortified rice. Oo, Okay. kasi wala naman tayong nakikita na mga major national programs na ipinatupad noong period na yon between 2003 at saka 2008 except yung ating pong pamimigay ng iron fortified rice noon sa lahat ng ating mga eskwela na inuuwi naman ng mga kabataan sa kanilang mga bahay at kinakain ng buong pamilya. Opo. Yun naman lamang po. ay hindi lamang sa National Food Authority, nagiging mekanismo lang tayo, pero yan po ay sa pagtulungan yung convergence ng ating mga pamahalaan, yung tulad ng National Nutrition Council, yung DSWD, yung DepEd, at iba pang mga local government units na sa feeding program. So yan po ay, lahat po yan, ay nagtulong-tulong para makamit natin yung result. Sana po patuloy po yung gagawin natin kahit sa schools po. Oo, makakaasa kayo. At saka pati yung ating mga development partners, di po ba? Kaya kagaya ng World Food Program, di ba bumibili na rin sila para sa at least buong Mindanao, ano, yung rice requirements nun sa feeding ng supplemental feeding doon ay iron fortified rice din ang in-specify ng DSWD. Kaya nga, ang ating siguro mga funding agencies, mga partners natin,
patuloy rin yan na nakikita naman nila yung resulta. So patuloy pa rin yan na suporta sa atin. Gagawin natin yan na very parang technical specification sa kanilang mga food commodities. Dapat ay iron fortified rice.